Yung guys, magandang hapon sa lahat ng subscriber ko dyan. Magandang hapon po sa inyo. Kaya nakikita nyo may petsa akong dala. Ayan. Di ko po to tanim. Binili ko po to sa sa kumpare ko, yung nagbubukid din dyan. Ito nga pala guys, may nakita po akong alingatong. Yan. Sa nagtatanong sa akin kung anong itsura ng dahon ng alingatong, para sa inyo po to, sa mga nagtatanong sa akin. Ito, papakita ko po sa inyo. Ang nakita ko is puti na alingatong. Dalawang klase po yan, may pula tsaka may puti. Tuturo ko sa inyo. Ito po guys, ayan po ang white alingatong. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito po yung dahon niya. Ayan. Ayan po guys. Ayan. Babala. Pagka nakakita po kayo ng ganyan itsura ng dahon, wag nyo pong dadampi sa balat nyo. Wag nyo pong masasagi yan. Napakakati yan guys. Napakadelikado. Tapos yung balat mo sa sobrang kati magbubutlig-butlig. Yan po itsura niya. Yung puti at saka pula, maaari pong mainom yung gamot niyan. Maaari pong gawing herbal yan, yung ugat niya. Yan po yung kinukuha namin, mapapula o mapaputi. Ang lasa po niyan, kasi nakatikim na rin po ako, ang lasa po niyan ng pag pinakuluan yung ugat, lasang mais. Yan. Mainam po yan, maganda sa pakiramdam. Pag dami nakukuha niya na sakit, balis mag-research na lang kayo guys sa Google, alingatong benefits. Yan, mahirap explain dito, mag-research na lang po kayo sa Google. Yan. At kung may kaaway kayo guys, kuha lang kayo ng dahon yan, tas hampasin nyo. Joke lang po guys, bawal yan. Yun lang. Yan na po yung dahon niya sa mga hindi nakakaalam. Yan. At alas 5 na. Yun guys, ako po uuwi na. Nakaligpit na rin ako ng mga gamit dadaling ko. Tapos ito yung pechay na binili ko kay pare. Wala pa tayong ma-harvest. Hindi pa tayo makaka-harvest ng tanim natin na pechay. Bili muna tayo. Ganito karami, halagang 30 pesos na. Sulit na yan. Hindi ka na makakabili sa iba niyan. Madilim na rin. Alas 5 ng hapon na. Pasok na tong gulay. Ganito po talaga ako oras ng uwi ko, alas 5, kahit malayo yung bukid namin. Kasi miwasan ko yung sikat ng araw, ang init kasi. Napakainit po sa bayan. Kaya mas maganda tumambay dito sa bukid. Sakto pag baba ko na galing dito, pagbaba ko ng bayan, alas 6 na ako makakauwi ng gabi. Ganun lang yung diskarte. Nagdilig po ako kasi yung ganito kadilim, ganyan parang uulan na parang hindi.
Nagapan ko pa rin po ng ano, dilig. Oh. Diniligan ko pa rin yung pitsahin natin kasi tuyong tuyo kanina. Napakainit kanina. Tutok na tutok to sa araw tong mga itong plat. Yan, limang plat po to. Tutok na tutok sa araw po. Ito na po pala yung mga punla na sinabog ko. Yan. Ayan na guys, oh. Tumubo na po siya. Yan po. Nagtsatsaga-tsaga po ako sa ano, dilig muna. Kahit malayo po yung pinagkukuhaan ko ng tubig, malayo po. Ang gamit ko is isang baldes tsaka isang ano, container lang po. Mahirap pag walang ano, yung walang sprinkler, tagadera. Yan, nangahaba pa naman po ng plat. Yan kahaba yan. May 2 plat pa po sa baba. Hindi ko pa na anoan, nasabugan ng tanim. Uwi na. Hapon na. Ang ganito po kaluwag. Di ba? Napakaluwag yan guys. Kumbaga yan, tumubo lahat yung mga pecha dyan. Napakaluwag yan. Hindi na po problemahin yung ulam. Yung dito po sa baba, ito banda tinaniman ko ng ano, pinya. Pinya yung tinanim ko dito. Nakahilera po yan. Yan mga pinya na yan. Row by row. Ayan po. Ayan. Diba? Kahit pa paano ay ma-harvest tayo. Yan tayo. Bukas naman. Madilim na.